Sige, mauna ka na. Diyan na yung kliyente namin eh. Kamusta mga ka-recap, may bago na naman tayong mga nakakapanabik na mga tagpo. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutan i-click ang subscribe button para marami pa kayong mapapanood na mga movie recap. Ang movie na ito ay may maidudulot na aral sa ating buhay, tungkol ito sa isang magiting na ina na hangad lamang ay makatulong sa pamilya, ngunit ang pagsasama ng mag-asawa ay patitibayin ng mga pagsubok at mga hamon sa buhay. Gusto mo ng mas marangyang buhay. Bakit? Maluho ka ba? Nagsimula ang kwento kung saan may dalawang magkaibigan ang nag-inquire sa isang paupahan. Sila ay palipat-lipat ng mga tirahan, kung kaya iba-ibang mga tao ang kanilang mga nakakasalamuha. May mga itsura ang mga ito, kung kaya mabilis lang sila mapagkatiwalaan ng mga may-ari ng bahay, ngunit ang dalawang ito ay may lihim na itinatago. Siya naman si Ana, may-ari ng paupahan. May asawa na at sa kabilang pader lamang ang pagitan ng kanilang bahay. Full-time housewife si Ana at wala pa itong anak. Agad niyang pinakita ang loob ng kanilang paupahan. Malinis ito at kumpleto sa kagamitan. At all-in na din ang bayad buong buwan. Ang kagandahan dito ay solo lang nila ang bahay. May kasama ba kayong titira dito? Tinanong ni Ana kung dalawa lamang sila ang titira sa bahay na iyon. Dahil medyo may kamahalan ito kung dalawa lamang sila ang magbabayad. Sagot naman nila na dalawa lang sila ang maninirahan dito. At nagkaayos naman sila sa presyo. Kinagabihan ay pinuntahan ng mag-asawa ang bago nitong mga boarders. Kasama ni Ana ang kanyang asawa na si Ramon upang ibigay ang mga kontrata at makilala ni Ramon ang mga ito. Agad naman na lumabas ang dalawang magandang dilag sa kanilang bahay. Sa nakita ni Ramon ay nabighani ito sa kanila dahil hindi lang ito magaganda at higit sa lahat ay ang babata pa. Si Ramon pala ay isang guro. Kung kaya si Ana lang palagi sa kanilang bahay. Medyo may pagkamasungit din itong magkaibigan dahil hindi sila basta-basta nagtitiwala kanino man. Pagkatapos nilang magbigay ng bayad kay Ramon ay agad itong umalis. At si Ana na lang ang nagbigay ng kanilang kontrata. Sinabi nila kay Ana na hindi maganda ang ugali ng asawa nito. Wala namang imek si Ana sa kanyang narinig dahil alam niya na totoo ang sinasabi ng magkaibigan sa kanya. Sumunod na araw muling pumunta si Ana sa kanyang paupahan. Ngunit pagdungaw niya sa kanilang bintana ay may nakakagulat siyang makikita na ginagawa ng magkaibigan. Sa kanyang nakita ay iba ang kanyang naging ekspresyon dito. Habang gumagawa sila ng kababalaghan ay may nakatutok na kamera sa kanila. Pati ang kanilang mga kapitbahay ay nagdududa na rin sa kinikilos ng magkaibigan. Agad siyang pumunta kay Ana para sabihan ito. Dahil sa kanilang nakikita ay may ginagawa silang hindi kanais-nais at nakakasira iyon sa kanilang komunidad. Ngunit binaliwala iyon ni Ana. Dahil kung ano man ang ginagawa ng kanilang boarders ay wala na silang pakialam pa doon. Sa kabilang banda ay napaisip naman si Ana sa sinabi ng kanilang kapitbahay. Kung kaya pinuntahan niya ang magkaibigan para magtanong tungkol sa kung ano ang kanilang trabaho. Dahil hindi naman sila umaalis sa kanilang bahay at paano sila kikita ng pera. Ano ang ibabayad nila sa kanilang upa? Sa totoo lang, napapansin ko na din naman. Pero wala naman ako masamang ibig sabihin. Dahil doon ay nagalit sa kanya ang kanilang boarders. Sinabi ng dalawa na isa silang freelance na virtual assistant at wala na din pakialam si Ana kung ano man ang kanilang trabaho. Ang importante lang naman doon ay makabayad sila ng kanilang mga upa. Dahil doon ay humingi ng paumanhin si Ana sa kanila. At agad na lang itong umalis na nahihiya sa kanyang inasal sa dalawa, ngunit iba ang kutob ni Ana sa kanila dahil sa kanyang nakita nung isang araw. Kaya kinagabihan ay muling bumalik si Ana sa kanilang paupahan. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang bahay. Tahimik ang lugar ngunit may naririnig siyang isang napakagandang tunog at may umaawit na ibong Adarna. Muli siyang humakbang ng dahan-dahan hanggang sa may naaaninag itong kamay sa silid ng kwarto. Sa kanyang paglapit ay nakita niya kung ano ang ginagawa nila. Dahil doon ay alam niya na kung ano talaga ang kanilang mga trabaho. Hindi na siya gumawa pa ng iskandalo at tahimik na lang ito na umalis sa kanyang kinatatayuan. Ano nangyayari doon? Yung ano daw, yung music. Tinanong ng kanyang asawa kung ano ang tunog na kanyang naririnig sa kabilang bahay. Sinabi ni Ana na wala iyon at nagsa-sound trip lang daw ang mga iyon.
Hindi na sinabi ni Ana ang kanyang nakita sa kanyang asawa dahil alam niya na magagalit ito. Nagmaang-maangan na lang ito sa kanyang nakita, ngunit sa kanyang kalooban ay nagagalit ito dahil siya ang nagpapasok ng dalawa at hindi niya man lang na-check ang kanilang background. Sa mga kanyang nakita ay labis ang kanyang nararamdaman na sama ng loob dito. Sumunod na araw ay galit na sumugod si Ana sa kanilang paupahan. Agad siyang nagsisigaw sa galit sa mga ito. Dahil doon ay nagulat ang magkaibigan sa inasal ni Ana sa kanila. Agad na sinabi ni Ana ang kanyang nakita at hindi siya pwede magkamali dito. Dahil doon ay nagpaliwanag ang dalawa ng husto kay Ana ngunit hindi ito nakinig pa at bigla na lang itong umalis sa kanilang pamamahay. Nung araw ding iyon ay pagod na umuwi ng bahay si Ramon, sa araw ding iyon ay sasabihin ni Ana ang kanyang nakita. Ngunit nang sinabi niya na kay Ramon ang lahat ng mga nakita niya tungkol sa kanilang mga borders ay hindi ito pinansin. At sinabi pa niya kay Ana na sinisiraan niya lang ang mga ito at kung ano-ano pa ang nasasabing masasakit na salita tungkol kay Ana. Bago pa siya umakyat ng kanilang bahay ay tinulak niya pa si Ana ng malakas. Dahil doon ay napaiyak na lang si Ana sa mga nangyayari. Kinagabihan ay iyak ng iyak si Ana sa labas ng kanilang paupahan. Dahil doon ay lumabas ang mga ito para tingnan kung ano iyon at nakita nila si Ana na puno na ng mga luha ang kanyang mga mata. Agad nilang tinanong si Ana kung ano ang nangyari at bakit ito iyak ng iyak. Sinabi ni Ana sa kanila ang dahilan. Dahilan na nakita ni Ana ang ginagawa nilang magkaibigan at isinumbong sa asawa nito. Ngunit nagalit ang kanyang asawa at sinaktan ito. Sa muli humingi ng pasensya si Ana sa kanilang dalawa at nangako na hindi na sila papakialaman pa. Sumunod na araw ay muling bumalik si Ana para magbigay ng masarap na pagkain. Muli itong humingi ng dispensa sa mga nangyari at tinanggap naman ng magkaibigan ang kanyang payumanhin. Maya-maya ay dumating naman ang isang lalaki. Yun pala ay kliyente nila sa kanilang online negosyo. Dahil doon ay pinaalis na muna nila si Ana dahil oras na ng kanilang trabaho. Sumunod na araw ay muling bumalik si Ana sa kanilang paupahan. Bumalik ito para magtanong kung ano nga ba ang kanilang pinagkakaabalahan. Mukhang interesado si Ana sa kanilang ginagawa dahil kumikita naman ang mga ito. At higit pa na wala naman siyang ginagawa buong araw. Kung kaya nais niyang matutunan kung ano man ang trabaho ng dalawang magkaibigan. Sakto naman sa araw na iyon ay kaarawan ni Ana. Niyaya ng magkaibigan si Ana na doon na muna mananggalian sa kanila. Kahit papano ay may inihandang munting surpresa ang mga ito at kumanta ng happy birthday. Dahil ay nasiyahan si Ana at kahit papano ay may nakasama sa kanyang kaarawan. Dahil palaging wala ang asawa nito at palaging busy sa trabaho. At kahit magkasama man sila ay sakit ng katawan ang inaabot ni Ana sa kay Ramon. Habang sila ay kumakain ay napag-usapan nila kung ano talaga ang kanilang trabaho. Sinabi ng magkaibigan na hindi madali iyon ngunit malaki ang kanilang kita dito. Dagdag pa nito na araw-araw ay kumikita sila ng higit sa 10,000, sinabi din nila na madali lamang ito ngunit iba-iba ang kanilang mga naging customer. Dahil doon ay iba-iba din ang mga ugali nito, kung kaya naging maingat sila sa bawat customer na mga bago pa lamang nila na e-encounter. Sa narinig na iyon ni Ana ay gusto niya itong subukan, kung kaya pagkatapos nilang kumain ay pinakita at ginawa nila kung ano talaga ang kanilang trabaho. Kinahaponan ay nagtungo ang tsismosa nilang kapitbahay kay Ramon. Sinabi nito na si Ana ang kanyang asawa ay palagi sa kanilang paupahan at dagdag pa nito na may pumapasok na iba't ibang lalaki doon. Sa narinig ni Ramon ay nagduda na ito kay Ana. Kinagabihan ay tahimik na naghihintay si Ramon kay Ana. Pagpasok ni Ana sa kanilang bahay ay agad na nagtanong si Ramon rito kung saan ito galing. Nagulat naman si Ana sa kanyang narinig at sinabi na galing siya sa kanilang paupahan para sumingil ng bayad. Hindi na muna nagpahalata si Ramon na may idea na ito kung ano ang ginagawa niya roon. Ngunit kailangan niya pa ng ebidensya, kung kaya mas pinili niya munang manahimik hanggat wala pa itong hinahawakan na pruweba para kay Ana. Sumunod na araw habang day off ng magkaibigan ay pumasok ang naging dating customer ng mga ito. Galit na galit ito at nag-iinit ang katawan nito at gustong makalibre ng serbisyo sa dalawang babae. Ngunit nagpumiglas ang mga ito at pilit na hinahawakan iyon ng lalaki. Maya-maya ay dumating si Ana at may hawak itong mahiwagang bagay na ginagamit ngayong henerasyon na panakot sa mga masasamang tao. Dahil doon ay walang nagawa ang lalaki at umalis na lang ito.
Ang di alam ng mga babae na matiyag ang nag-abang ang lalaki para hintayin si Ramon. At upang sabihan ito kung ano ang ginagawa ng kanilang mga boarder sa kanilang paupahan. Pagkatapos ay dali-dali itong umalis sa kanilang lugar. Sa narinig na iyon ni Ramon ay galit na galit ito at di alam kung ano ang kanyang gagawin pagpasok sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay agad niyang sinugod si Ana. Galit na galit ito kay Ana dahil siya ang nagpapasok sa dalawang babae na iyon. Lalo pa itong nainis nang malaman niya na kasama si Ana sa mga transaksyon ng dalawang magkaibigan. Dahil doon ay napagbuhatan niya ng kamay si Ana at napagsalitaan niya ito ng hindi maganda. Kinaumagan sa kanyang paggising ay wala na si Ana sa kanyang tabi. Mabilis siyang bumangon sa kanyang higaan at hinanap si Ana sa kanilang bahay. Ngunit sa kanyang pag-ikot-ikot ay wala itong nakita at natarante na si Ramon dahil wala na si Ana. Ang di alam ni Ramon ay naglayas na si Ana kasama ang dalawang magkaibigan. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ang moral ng istorya ay laging pahalagahan ang ating asawa kahit wala itong trabaho, isipin niyong mabuti na kahit gaano man kaganda ang estado mo sa buhay, at kung wala ka namang pagpapahalaga sa inyong kapwa ay magiging mag-isa lang kayo habang buhay.